Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Panagutin at i-blacklist ang mga palpak na contractors. Yan ang naging utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH kahapon. Ilang araw matapos isapubliko ang ilang mga contractors na may kinalaman sa ilang flood control projects sa bansa. Sa kanyang isinagawang inspection sa ilang flood control projects sa Iloilo City, nakita ng Pangulo ang mga delayed at questionabling proyekto lalo na pang nagpalala ng pagbaha sa lungsod. Ayon sa Pangulo, bilyong-bilyon ang ginastos para sa mga flood control projects na sana'y nakakatulong na maibsan ang pinsalang dulot ng bagyo at habagat. Ngunit ilang taon na ang lumipas at paulit-ulit pa rin ang dinaranas ng taumbayan. Binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi pwede na tapos lang sa papel ang mga flood control projects na kung maitayo man ay sira din agad at wala nang silbi. Hindi rin pwedeng mababang klase ang mga proyekto para sa taumbayan. Dagdag pa ng Pangulo, simula pa lamang ito sa pag-uusig ng pamahalaan sa mga kontratista sa likod ng mga flood control projects na ito. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat na may managot sa ganitong uri ng kapabayaan, katiwalian at panluloko at tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng may sala. Nakakadismaya at nakapagtataka kung bakit napupunta sa mga pabayang contractors ang mga ganitong proyekto. Agad na ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na alamin kung sino ang responsable sa pagkuha ng mga nasabing contractors at pagpaliwanagin kung bakit paulit-ulit na naaawardan ang mga malalaking proyekto ang mga ito. Muli, ayon sa Pangulo, panagutin at i-blacklist ang mga ito. Kasabay nito, muling inanyayahan ng Pangulo ang taumbayan na samahan ang pamahalaan sa laban kontra korupsyon at pagbaha. I-report ang anumang anomalya sa sumbong sa pangulo.ph. Patunay lamang ang mga hakbang na ito na hindi aatras ang administrasyon sa laban kontra korupsyon upang masiguro ang maayos na pamumuhay ng mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. At para mas maraming Pilipino pa ang makinabang sa mura at dekalidad na bigas, makakabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang mga magsasaka sa 18 warehouses ng NFA sa Central at Northern Luzon. Ito'y para palawakin ang sakop ng programang 20 Bigas Meron Na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, nararapat lang na makinabang din ang mga magsasaka sa abot-kayang pagkain lalo na't sila ang nagpapakain sa taumbayan. Qualified ang lahat ng mga farmers na nagsasaka ng 2 hectares or less sa ilalim ng Registry System for Basic Agriculture or RSBSA ng Department of Agriculture. Makakabili ang mga magsasaka ng hanggang 10 kilo kada buwan o aabot sa 50 kilos mula Agosto hanggang Disyembre ngayong taon. Ayon sa datos ng RSBSA, nasa 5 million farmers and farm workers ang pwede nang mag-qualify sa program na naglalayong pag-aanin ang pasanin ng mga magsasaka. Ayon din kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, mas palalawakin pa ang programa para maisali ang 2.8 million RSBSA registered fishermen
sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagbigay naman ng utos si Pangulong Marcos Jr. sa Department of Agriculture na palawakin pa ang programa upang umabot sa 15 million Filipino families o 60 million Filipinos ang mapagbilhan nito sa 2026. Ipinag-utos rin ng Pangulo sa ahensya na siguruhing tuloy-tuloy ang rollout ng murang bigas hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028. Dahil abot kaya na ang dekalidad na bigas sa buong Pilipinas, mas magiging maganda ang buhay. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Yusek, in an interview kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nagre-recommend siya kay Pangulong Marcos na magkaroon ng lead investigator para siyasatin yung flood control projects. Open po ba dito si Pangulo since parang maraming nalalamang impormasyon si Mayor Magalong tungkol dito? Okay po, unang-una po na ibigay na po ng ating mahal na Pangulo ang mekanismo o sistema kung paano ito maiimbestigahan. At nagbigay na nga rin po siya ng direktiba sa regional project monitoring committees. At kung ano man po ay maitutulong ni Mayor Magalong, mas maganda po na ito'y mailahad niya sa Pangulo. At hindi naman po siguro kinakailangan pang magkaroon ng isang magli-lead sa probe dahil nga may mekanismo na po at sistema na ibinigay ang ating Pangulo. Kung ano man po ang meron siya, kung ito po ay kumpleto, maaari niya po ito maisumiti agad-agad sa ating Pangulo para yung sinasabi po nilang 67 congressmen at mukhang sila ay identified na ni Mayor Magalong. Hindi pa po ba mas magandang maibigay na niya ang report na ito sa ating Pangulo? At kung kinakailangan maidemanda o makasuhan, nang may sapat na ebidensya, agad-agad natin po itong dapat gawin. At nakita po nga din po natin at napanood ang kanyang mga interviews, mas maganda rin po sana at nababanggit siya ang tungkol sa rock netting at sa cat's eye, ay mas maganda rin po na kung meron po siyang alam dito, maidemanda na agad. Dahil mukhang, sabi niya po ni Mr. Alvin, mukhang marami na po siyang nalalaman. So mas maganda po ito ay detalyado. Hindi po pwede muli na tayo ay magturo lamang. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may we have your statement tungkol po dun sa lumabas na survey ng Okta Research wherein tumaas daw yung self-rated poverty nitong July. Tumaas siya sa 45%, mas mataas kumpara sa 42% noon pong Abril. Saan po natin to pwedeng i-attribute? Okay, unang-una, hindi naman po talaga maisasantabi ang realidad na hindi naman lahat ng Pilipino ngayon ay saganang-sagana. Kaya nga po tuloy-tuloy pa rin ang programa ng Pangulo patungkol po sa walang gutom program ng DSWD at nandiyan na rin po ang pagbibigay natin ng mga mga discounts, 50% discounts sa pamasahe sa mga estudyante at sa mga senior citizens. At nandiyan na rin po ang pagbibigay natin ng murang presyo para sa bigas para mas marami pong mga Pilipino ang makabili at makayanan ang pagbili ng kanilang mga pagkain. Pati po ang school feeding program ng DepEd ay nandiyan po. Tuloy-tuloy po ito. At hindi po ito titigilan hanggat sa mas maramdaman po ng mas marami pang Pilipino ang kanilang pag-angat sa buhay. Pero Yusek, sa dami po nitong mga programang ito, saan po kaya nagkukulang? Bakit hindi pa rin po nararamdaman ng iba? Kasi kailan lamang po din natin sinimulan ang murang presyo ng bigas at sabi nga po, nung nakaraang buwan, nag-report po ang DSWD, ang sinasabi po natin na pag-angat kaunti ng buhay ng ibang mga Pilipino ay nararamdaman because of the walang gutom program. So ito ay patuloy pa rin natin gagawin para mas maramdaman pa po na mas nakakarami.
Panghuli na lang po, Yusek, tungkol po sa ibang survey, yung sa WR numero. Lumabas po kasi dun sa survey na yon na sa 2028, frontrunner pa rin po sa pagkapangulo si VP Sara. And kapag tiningnan po natin yung mga nasa top, mukhang wala pong kaalyado si PBBM dun sa mga frontrunners. Ano po yung take ninyo dito, ma'am? Ibig sabihin niyan po ay ang Pangulo po ay concentrated sa kanyang pagtatrabaho para maibigay ang nararapat sa taong bayan. Hindi pa po namumulitika ang Pangulo. Hindi po namumulitika ang Pangulo. At siguro ang eleksyon, 2028 pa po yan, saka na natin pag-usapan. Pagtuunan po natin at pinagtutuunan ng Pangulo ang pagtatrabaho para sa taong bayan. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Regarding po dun sa GSIS investment, since na laman na rin po ito ng Pangulo, although sabi niya wala siyang alam doon, meron na po bang aksyon na ginagawa ang Pangulo para po mas maimbestigahan pa ito o malaman pa po ito at ano yung kanyang gagawin, bagaman na suspendido na rin naman po for a while yung nangunguna sa GSIS, si President Veloso. Sabi po ni Senator Risa Hontiveros ay hindi po ito katanggap-tanggap na yung pera ng taong bayan ay gagamitin po sa sugal or invest po sa sugal. Kanina lamang po ay tinanong natin ang opinion dito. At ayon sa Pangulo ay inaaral pa po ito na mas malaliman. Most probably by next week at meron po tayong mabibigay na update patungkol po dyan. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. May mga transport grupo na naghain ng petisyon sa LTFRB para sa pisong dagdag pasahe sa jeepney. Paano babalansehin ng administrasyon yung kagustuhan ng Pangulo na maibsan yung gastusin ng ating mga kababayan, lalo na yung commuter, doon naman sa pag-aray ng mga driver at operator sa mahal na presyo ng langis? Totoo po yan, pero ang direktiba po ng Pangulo, ito po ay aralin dahil marami pong maaapektuhan dito. Hindi lamang po ang DOTR ang siyang mag-decide dito, kundi po ang buong economic team para po malaman natin kung kakayanin din po ng ating taong bayan ang dagdag pamasahe. Muli magkakaroon naman po ito ng consultation at mga public hearings para po mas maging balanse for both or among the parties. Kasama na po yung PUV operators, drivers, pati po yung mga commuters. Dahil hindi pa po ubra yung pagbibigay ng fuel subsidy, anong pwedeng i-bargain ng pamahalaan dito sa mga driver at operator para mapigilan itong pagtaas ng pasahe sa jeepney? Sa ngayon po, ibabato natin ang katanungan na yan sa KSEC Vince ng DOTR para po mas detalyado po kung ano pang maaari nating maibigay sa ating mga operators po, PUV operators and drivers. Thank you po. Sunod, Maricar Sargan, Brigada. Good morning po, Yusek. Regarding naman po ito dun sa mga insidente at saka po sa mga ilang krimen na kinasasangkutan po ng students and teachers na yung iba po nangyari pa sa loob and malapit sa eskwelahan. Maliban po doon sa mga ginagawa ng aksyon ng agency, ng DILG and ng DepEd, may specific na instruction po ba or directive si Pangulong Marcos and nakarating po ba ito sa kaalaman ng Pangulo? Aware po ba siya? Opo, inutusan na po ng Pangulong Marcos ang DepEd, DILG, PNP para po maisagawa ang masusing pag-iimbestiga patungkol po dito. Pati po ang DSWD ay tutulong po na makita at mamonitor kung ang child protection policy ng DepEd ay naisasagawa po sa bawat eskwelahan. So muli, kailangan po talagang maimbestigahan ganito, lalo po may mga minor de edad na nasasangkot po dito. At nagiging issue na po talaga yung mental health sa mga kabataan. So hindi po ito tutulugan at aaksyonan po ng mga concerned agencies. Agad-agad din po. Sunod, Ian Cruz, GMA 7. Good morning, Yusek. Yusek, yung binanggit mo kanina, 15 contractors yung binanggit ni Pangulo and kasama sa na-include doon yung SunWest na naka-receive siya ng large share, 10 billion worth ng 78 na flood control projects. Pero
na-involved na po siya dati or na-link na doon sa mga controversies na na-flag po ng COA, na-flag na rin po ng Senado yan. So ano po ang gagawin dyan ng palasyo para hindi na po mabibigyan ng malalaking proyekto itong mga sinasabi nga na nasasangkot sa mga kontrobersya, and mailalabas po ba na executive order ang Pangulo para once and for all may guidelines talaga para hindi na po may include nga itong mga nasasama sa mga kontrobersiya? Unang-una po, kung sila naman po talaga ay mayroon ng mga records na mga maanumalyang proyekto, hindi na nga po sana sila dapat na pagtitiwalaan. Pero sa kasalukuyan po, iba po kasi ngayon ang naging kontrata. Dapat kung ano man na naging kontrata sa ngayon at may dapat silang tapusin, they should be obliged to comply with the provisions of the terms and conditions in the contract. Dapat yon na matupad. Iba po ang issue ng mga maanumalyang proyekto kung sila man ay nasasangkot sa ganito. Dahil yung mga maanumalyang proyekto ay ito po ay paiimbestigahan. Hindi po ibig sabihin na nabigyan sila ng bagong kontrata, hindi na po sila maaari managot sa mga dating naging kontrata na masasabing maanumalya. Pero ngayon, kung may kontrata sila at dapat tapusin to under the terms and conditions na nakasaad sa kontrata. So, doon ma'am sa SunWest, anong take ng palasyo dyan? Kasi nga, na-involved na sila dati and ngayon nakakuha na naman ng malaking mga proyekto. Hindi lang sa SunWest, sa lahat ng contractors. Dapat makita lahat, busisiin lahat ang detalye kung ano yung mga projects, ghost projects, na kinakasangkutan ng ibang mga contractors dito. Lahat ng may mga anomalya, i-report na rin po sa Pangulo at yan po ay kakasuhan. Katulad ng sinabi natin, pananagutin at iba-blacklist. Pero lahat ng kontrata na ngayon na sila ay kasama at sila ay party, they have to do their obligations based on the contract. Yusek, last na lang po. Doon sa sumbong-sa-pangulo.ph, kumusta po? Marami na po ba nagre-report? At ano po ang mga common na nire-report po ng mga taong bayan mula po Luzon, Visayas, Mindanao? Yes, meron po tayong report dito, pero as of now, wala po akong detalye. Nabigay lang po sa atin. Ito po, meron po tayong update. Sumbong sa Pangulo update, meron na po tayo lumalabas as of August 11 to 13, 2025. May 84,892 total views. May 1,148 reports at may 823 feedbacks. Meron po tayo rito sa analytics at maaari ko po siguro sa inyo ito maibigay. Maya-maya lamang po. Hindi pala makita sa ano. Maya-maya lamang po, ibibigay ko sa inyo. Sunod na tanong mula kay Sam Medenilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Tatanong lang po na, what is the position and preparations of the Marcos administration on the pending bill in the US which aims to restrict its call center jobs from being outsourced abroad? Pending bill pa naman siya. So, patapusin muna natin kung anong gagawin ng US dyan. I-verify lang po namin. Bali na-mention po kasi ni na former Congressman Joey Salceda na nag-submit na raw po sila ng recommendation sa Malacanang regarding doon sa issue. Na-receive na po ba ito ng Malacanang? Sa ngayon, wala pa ako. As of now, as we speak, wala pa po tayo hindi pa po tayo nabibigyan ng anumang impormasyon patungkol po dyan. At maya-maya lamang po ay maaari nating itanong ito sa Office of the President at kung mayroon man pong update, ibibigay ko po agad sa inyo. Yes na lang po. Ma'am, may update na rin po ba tayo dun sa Konektadong Pinoy View? If meron na pong decision. Naibigay na po at nire-review ngayon ng Pangulo. Thank you po, ma'am. Sunod, Christian Bascones, PRTV. Yusek, Yes, sir. pinirmahan ni Pangulo yung batas patungkol sa pag-postpone ng BSKE. Your thoughts coming from the palace po? Well, nagsalita na rin po dito ang Pangulo at kinakailangan po daw na talaga ma-postpone at dahil po halos nasabay po to sa BARM elections. So, bibigyan po daan ang BARM elections para po magkaroon po ng successful results itong BARM elections. At masyado po mapupuno talaga ang trabaho ng COMELEC kung pagsasabayin pa po ang barangay elections sa December. Sunod, Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, good morning, Yusek. Just days after magkaroon ng collision between two China vessels,
yesterday po, nagsagawa din ng Maritime Domain Awareness Flight, yung Coast Guard, wherein they reported na nagsagawa po ng dangerous maneuvering yung isang China fighter jet against Philippine Coast Guard aircraft. And nakakita rin po sila ng 2 US Navy warships in Zambales din based on their monitoring. So, nakarating na po ba ito sa Pangulo? How concerning yung panibagong insidente ng dangerous maneuvering, this time naman sa airspace? Okay, muli, nakausap natin si Commodore Tariela at sinabi nga niya yung presensya nga daw din po ng US Navy ships sa ating lugar, located approximately 102 nautical miles from Zambales. Ito naman daw po ay in accordance with the international law. Kung ano man po ang mangyayari dito, ang sabi nga din ng Pangulo, ang administrasyon, ang gobyerno, ay hindi nagpo-provoke ng anuman, dumidepensa lamang tayo at pinapatuloy lamang ang pagprotekta at paglaban para sa ating teritoryo at sovereign rights. As follow-up lang po, yung China state media na Global Times, ang sabi po nila, following the incident sa Scarborough Shoal, is behind these actions lie the Marcos administration's attempts to divert domestic tensions and pursue political self-interest. Manila's scheme to cement its legal claims in South China Sea. Furthermore, sa bandang dulo po, sabi nila, if the Philippines persists its provocation, it will surely inevitably face more targeted countermeasures from China. Your comment po. Yan po ang kanilang naratibo. Pero muli, uulitin ko lamang ang sinabi ng Pangulo. Tayo ay hindi aatras sa laban, pero hindi po tayo nagpo-provoke. We are not waging any war against any country. Tayo ay dumedepensa lamang para sa ating karapatan. Matatandaan, mayroon naman pong arbitral ruling kung saan talagang nakapaloob doon ano ang karapatan natin sa West Philippine Sea. At yon ay dokumentado. So muli, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi po aatras sa laban dahil naniniwala ang Pangulo na ang bawat Pilipino ay matapang. Tuesday, New DZWB. Good morning, ma'am. Matagal-tagal na rin po na nakapag-anunsyo ang Malacanang noong mga opisyal ng gobyerno na tinanggal ni Presidente o pinalitan o inilipat sa pwesto. May inaasahan po ba tayo na at ang publiko na panibagong anunsyo ng balasahan sa o mga sinibak sa pwesto, lalo na at si Pangulong Marcos na mismo ang nakakita ng ilang flood control projects na sabi niya nga po ay palpak. Naniningil na po kasi ang taong bayan. Puro contractors daw po ang naririnig nila na pinaiimbestigahan, pero wala ni isang pangalan galing sa DPWH ang nababanggit na obviously, sabi ng iba ay mayroon namang nakikitaan ng pananagutan sa ganitong mga maanumalyang proyekto. Ito nga po, kalulunsad lamang po ng Pangulo ang sumbong sa pangulo.ph website at doon lamang po nagkaroon ng inisyal na investigasyon. So, kung Lunes lamang po, ngayon pa lamang po tayo kumakalap ng mga reports, hindi naman po kaagad-agad dapat magsibak ang Pangulo kung wala naman pong ebidensya. Ulitin po natin, mahirap po yung tinatawag na witch hunt na dahil nasabi lang na palpak ang lahat or halos ng ibang mga proyekto patungkol sa flood control, ay magsisibak na po ang Pangulo ng mga tauhan mula sa DPWH. Alamin po natin kung ano ang kanilang mga responsibilidad, kung ano man ang naging kanilang mga negligence, at kung makikita po ng Pangulo agad-agad dito, hindi naman po mag-aatubili na sila ay sibakin sa pwesto. Ito po bang investigation, nagbigay po ba ang timeline ang Pangulo kung kailan niya gustong makita yung resulta para makapag-desisyon kung sino ang dapat na mga makasuhan o hindi? Walang timeline. Ang sabi po, agad-agad. Mabilisan ang pag-iimbestiga rito. Lahat na makakalap niyong dokumento, lahat na makakalap ninyong mga facts, data, ibigay na agad sa Pangulo. Katulad ng sinasabi nga ni Mayor Magalong, ibigay niyo na yung pangalan ng 67 congressmen. Para kung kinakailangan makasuhan, kasuhan na po. Wag lang puro sa interview. Kailangan malaman natin kung sino mga yan. Sunod, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning.
Sinabi kahapon ni Budget Secretary Amena Pangandama na talagang pinaghirapan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo sa 2026 proposed national budget at talagang hands-on siya sa mga budget call sa mga iba't ibang ahensya. Yusek, tanong ko lang, may ibinigay po ba na dahilan ang Pangulong Marcos kung bakit hindi binigyan ng budget ang AKAP para sa 2026? Dahil ang Tupad program po ay may 11 billion at nagbigay din siya ng 2.2 billion para doon sa DOLE. So may paliwanag po ba ang Pangulo? Okay, nakausap din po natin ang DBM at malaki po kasi ang budget masyado sa AKAP. At out of 27 billion allocation for 2025, 13 billion pa lang ang nagagamit ng DSWD. So may natitira pa pong 13B na pwedeng nilang gamitin until the end of 2026. So, ang DBM din po ay naka-receive ng almost 10 trillion budget proposals for the agencies. So, kinakailangan lamang pong i-prioritize ang dapat na ma-prioritize na agency. So, most probably yun po yung dahilan. Thank you, Yusek. Sunod mula kay Daryl Isguera, Philippine News Agency. Good morning, Yusek. Ma'am, reaction lang po from the palace. Sabi ng camp ni BP Sara, handa silang sagutin yung allegations against her sa proper forum. Sabi nila, according to the COA notices na nakukuha nila ay wala naman daw corruption or binulsang pera, kundi meron lang kulang sa proper documentation. Ano po ang stand ng palace dito, especially that the President has doubled down on his crackdown against questionable government transactions? Yes, oo. Nadinig po natin ang panayam ng spokesperson, right? Yeah. Spokesperson POA. Tony Poa. Nadinig po natin ang kanyang sinabi sa panayam. Tandaan po natin, nagkaroon na po ng notice of disallowance. At pag sinabi po natin notice of disallowance, hindi lamang ito basta-basta kulang sa dokumento. Nagsasabi ito ng maaaring mayroong mga irregular, excessive, at questionable spendings, no? Sa paggastos. So there's a presumption of misuse of funds. So mas maganda na rin po siguro na matanong si Atty. Poa dahil siya naman din po ang umamin tungkol sa 15 million pesos na walang resibo at the time. Ito po ay kanya rin binalita or sinabi bilang resource person sa hearing sa House of Representatives kung saan ang 15 million pesos na confidential funds ng DepEd ay nagamit at kumuha lamang sila ng mga certificates para sa Youth Leadership Summit. Pero ito po ay namin na hindi po ito ginastusan ng DepEd. So lumalabas lamang po na yung mga certificates na ginamit ni Atty. Poa para maibigay sa COA ay lumalabas na to cover up or panakip butas para maipakita may ginastos na 15 million. Siguro mas maganda po mismo manggaling kay Atty. Poa kung ano na nangyari doon sa 15 million na ginamitan lang nila ng certificates from the AFP na hindi naman ginastosan ng DepEd Confi funds. Sunod, Dexter Cabalza, Inquirer. Good morning po, Yusek. Mag-ask lang po ng reaction about sa confidential intelligence funds. Per Sec Mina, ang sabi po niya, the Office of the President proposed 4.5 billion in CIF, which is almost half of the 10.77 billion ng total CIF under the 2026 SNEP. So the watchdogs now are asking kung bakit daw po kailangan ng OP ng ganito kalaking halaga ng CIF when the OP is not an intelligence agency. Okay, tandaan po natin, ito naman din po ay nanggaling sa DBM, that the President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Ang tandaan po natin, ang confidential funds o ang pera ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap. Yun lang naman po. Follow-up lang po, reaction lang po sa sinabi po ni former Finance Yusek Shelo Magno. Sabi po niya, and I quote, walang moral ascendancy si Marcos kay Sara Duterte kung patuloy din siyang manghihingi ng confidential funds sa kabila ng katotohanang nakukurakot lang ito. Yun, katulad ng sinabi ko, muli, ang Pangulo po ay Commander-in-Chief. At kung walang sinasabing moral ascendancy, tandaan natin kung tama naman po ang pag-report
at ginamit sa tama, hindi po ito magiging questionable. Nagkakaroon lang naman po ng comparison dahil kung hindi ma-report ng tama at gumagamit ng mga certificate o iba-ibang mga resibo para lang sabihin na gamit ang confidential funds, yun ang difference. Sunod mula kay Joe Reyes, Malaya Business Insight. Good morning, ma'am. Ma'am, hingi lang po sana kami kung may directive na si Presidente dun sa looming banana crisis daw na sinasabi ni Senator Marcos. Kasi daw bumababa daw yung production tsaka yung market share ng Pilipinas lalo na doon sa mga bansang Japan, China. Thank you. Opo, nagkaroon na rin po ng direktiba ang Pangulo patungkol po dito at humingi na rin po ang Department of Agriculture ng pondo para po sa pest and diseases para sa banana farmers. At nagkakaroon din po ngayon working on the issue on tariff sa bansang Japan kasi medyo malaki po ang tariff na naipataw. Kapag summer, ito po ang nasabi sa atin is 8%, pero pagka winter ay 18%. Pero ngayon po ay pinapalakas pa rin po ang production ng banana cardaba for exports to Australia, US, Middle East, and other potential markets. At pinapalakas na rin po ang pag-e-export ng steam and frozen bananas maliban pa po sa banana chips. So, sa ngayon po, ang mga detalye na to ay maaari nyo rin pong makuha mula kay DA Secretary Tio Laurel. Isang tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Yusek, sa budget pa rin po, humiling po ang Office of the President ng more than 1 billion pesos para sa kanyang local and foreign trips. Tumaas po ito compared sa ngayong taon na ito. At saka po yung 17 billion para sa nalalapit na pag-host ng Pilipinas sa ating ASEAN. Pwede po ba nating ipaliwanag lang bakit humiling tayo ng karagdagang budget para sa foreign and local trips at saka po yung 17 billion para sa ASEAN po? Malaki po ang magagastos po talaga. Dahil po tayo yung magiging host sa ASEAN Summit. So, expected po yan dahil kailangan po talaga nating paghandaan ito. Hindi po biro ang gastos sa pag-host. At sa mga local and foreign trips, makikita po natin talaga ang Pangulo ay madalas na lumalabas para tignan ang seguridad, ang pagmomonitor din po kung ano nangyayari sa lugar natin po. Kung may baha, kung may kalamidad. So, kinakailangan din po yan. At nakikita din po nyo ang kadalasang pagbiyahe ng Pangulo dahil hinihikayat niya ang ibang mga bansa na mag-invest para sa atin dito sa bansa natin. Maricel Halili, TV5. Yusek, quick follow-up lang po dun sa question kanina ni Maricar about dun sa mga cases ng minor de edad. What does the palace think about the proposal na ibaba sa 10 years old yung sa Juvenile Delinquency Act, yung mga pwedeng parusahan? Acting with discernment? Yes. Okay. Sa ngayon wala po tayo, hindi ko po nakausap ang Pangulo patungkol po dyan. Pero tandaan natin, even before, kung di tayo nagkakamali, ang revised penal code naman, 9 below, ang hindi exempted, no? Na makasuhan. Pero pag may certain age, 12, acting with discernment, ay maaari naman po talagang makasuhan. Pero yun lang yung aking pagkakatanda. Medyo matagal na po kasi yung revised penal code pagdating sa edad. Ngayon po, 15 below ay hindi nakakasuhan. So ngayon po wala pa pong pag-usapan patungkol po dyan. Salamat, Yusek. Panghuli na lang daw po, si Jean Mangalos, philstar.com. Hi, one quick follow-up on Tristan's question. How do we plan to de-escalate the situation in the West Philippine Sea? Muli natanong ito nung Lunes, wala pong ibang instruction ng Pangulo, kundi magtuloy-tuloy lamang po ang pagprotekta sa ating karapatan at sa ating teritoryo. Sa ngayon, wala pa pong naibibigay na anumang instruction ang Pangulo. Muli, yun pa rin. Patuloy lamang po tayo sa ating pagprotekta sa ating teritoryo, pati po sa ating mga mangingisda. At bago tayo magtapos,
upang palakasin pa ang judiciary bilang independent and co-equal branch ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-institutionalize ng fiscal autonomy nito. Ninagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang Republic Act 12233 o an act defining the scope and extent of the fiscal autonomy of the judicial branch of the government and for other purposes. Layunin din ng batas na ma-promote ang mas epektibo at mas mabilis na administration of justice sa bansa at mabigyan ng kapangyarihan ang judiciary na i-exercise ang constitutional autonomy nito. Naroon din sa seremonya sina dating Pangulong at ngayoy Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Cheese Escudero, House Speaker Martin Romualdez, at iba pang mga opisyal ng Hudikatura at Lehislatibo. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na ang bagong lagdang batas ay para sa taong bayan at binigyang pansin ang commitment ng executive branch na makipag-ugnayan sa judiciary bilang co-equal branch ng pamahalaan. Makakaasa din ang judiciary sa Marcos administration sa patuloy na pagrespeto sa autonomy at authority ng Supreme Court sa constitutional duty nito. Sa bagong Pilipinas, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na mapapanatili ang karapatan ng taong bayan at ang bawat isa ay kayang mamuhay ng payapa na may dignidad at dangal. Kapag may sapat na pondo at malinaw na patakaran sa paggamit nito, magagawa ng hudikatura ng mas mabuti ang kanilang sinumpang tungkulin. Ang bawat kasong nakahain sa mga korte ay mapapakinggan at madidesisyonan ng walang takot at walang alinlangan. Kaakibat nito, matutugunan ng hukuman ang hinaing ng taong bayan na dumudulog sa kanila at matutulungan silang isulong ang kanilang mga karapatan. Mabibigyan din sila ng pagkakataon makamtan ang kalayaan, kapayapaan at hustisya. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.